Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako nga po pala si Brother Edison Makuha, isang kabataan ng CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinapay mula sa langit, pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay patungkol sa parte ng lupain ng lahi ng Benjamin. Ngunit bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Panginoon na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ama, kami po ay nagpapasalamat dahil dinala niyo po kami ngayong umaga upang makapakinig muli kami ng inyong mga salita. Salamat po sa opportunity na makapagbahagi ng inyong salita. Ikaw po ang siyang manguna at gumabay sa amin. Mangusap po kayo sa bawat isa. Sa inyo lang po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pamagat po ng ating pag-aaralan ay the first town of Benjamin. Ito po ay makikita sa Book of Joshua chapter 18 verses 21 to 24. Samahan niyo po ako na basahin sa salin ng ang salita ng Diyos o ASND. Verse 21, ito ang mga lungsod na ibinigay sa lahi ni Benjamin na hinati ayon sa bawat sambahayan: Jericho, Beth Hogla, Emek Keziz, Beth Araba, Zemaraim, Bethel, Avim, Para, Opra, Kefar, Amuni, Ofni at Geba. 12 bayan kasama ang mga baryo nito. Kapag binabasa natin ang ganitong mga talata, madalas nating isipin na ito ay simpleng talaan lamang ng mga lugar. Ngunit kung ating susuriin, makikita natin na bawat pangalan ng lungsod ay patunay na katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ang mga lungsod na ito ay simbolo ng katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham at sa mga anak ni Israel. Ang mga bayan ng lahi ni Benjamin ay patunay na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga sinabi sa Genesis chapter 12 verse 7. Ang pangako ng Diyos ay kay Abraham na magkakaroon ng lupain ng kanyang lahi ay natupad. Ang lahi ni Benjamin ay hindi ang pinakamalaki sa Israel, ngunit binigyan sila ng Diyos ng sariling lupain. Napakita nito na walang nakakalimutan ang Diyos. Sabi po sa Deuteronomio chapter 32 verse 8 to 9, itinakda ng Diyos ang mga hangganan ng mga bansa ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. Ang mga lungsod na ibinigay sa Benjamin ay hindi lang basta pag-aari. Ito ay pamana na dapat pangalagaan. Ano ang aral na itinuturo nito sa atin? Una, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kapag ang Diyos ay nangako, hindi siya nagbabago. Maaari matagal nating hintayin, ngunit tiyak na tutuparin niya ito sa tamang oras. Kalawa, may inihandang bahagi ang Diyos para sa bawat isa. Ang bawat isa sa atin ay may bahaging inihanda ng Diyos sa isang lugar ng paglago, pagpapala at layunin. Hindi kailanman nakakaligtaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Ikatlo, ang ibinigay ng Diyos ay dapat ingatan. Ang mga pagpapala at oportunidad na ibinibigay ng Diyos ay dapat natin pangalagaan at gamitin na may katapatan at pasasalamat. Ang mga unang lungsod ng lipi ni Benjamin ay paalala ng katapatan at kabutihan ng Diyos. Tulad ng Benjamin, tayo rin ay may bahagi sa kanyang plano. Ang Diyos na tumupad noon ay siya ring Diyos na tumutupad ngayon. Sa ating pong pagtatapos, basahin po muna natin ang sinabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong magdudulot sa inyo na mabuti at hindi masama, upang bigyan kayo ng mga pag-asa at magandang kinabukasan. Tayo po muna ay manalangin para sa ating pagtatapos. Panginoon, salamat po sa iyong tapat na pangako at sa bahagi na inihanda mo po para sa amin. Tulungan niyo po kami maging tapat at magpasalamat sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay mula sa langit. Malayo ninyong i-share ang bidyong ito upang kayo rin ay maging pagkapala sa iba. Kailain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.